Former Super Serena Sabel Gonzalez Mark Estefano Blero. A former transgender and a redeemed LGBTQ member. He is also an active volunteer of Living Free Ministry of Christ Commission Fellowship in Maine, Pasig City. Church, let us all welcome Brother Mark Estefan Oblero. Praise God. Thank you, Lord. It is my first time here in Bacolod and masaya pa ako na makasama kayo. And please allow me to share with you the goodness of God. Sa aking pagkabata, hindi ko naramdaman ang magkaroon ng isang ama. Lumaki ako sa piling ng aking mapagmahal na lola. Naranasan ko rin ang mahigpit na pag-aalaga ng aking mga tiyuhin at mapag-abusong ina. I experienced physical, emotional, mental, and sexual abuse. Na-expose din ako sa pornography and drugs. Ngunit ang mahirap na pagsubok sa aking buhay ay ang magkaroon ako ng pag-alinlangan sa aking kasarian, whether I am a man or a woman. Nagsimula ako maglaro ng pambabaeng laruan, and every time that I'm alone at home, nagkakaroon din ako ng desire na magsuot ng damit pambabae. Sa school, nagkaroon ako ng paghanga sa aking classmate, ngunit isa siyang lalaki. That's the first time nalaman ko na I am a gay hanggang sa magkaedad ako ng 19, and I decided to do my transition as a transgender woman. Naging self-centered, obsessed sa aking sarili, at nagsimula akong uminom ng hormones para magkaroon ng katawang babae. I joined beauty pageants at nagwagi sa telebisyon bilang Super Serena, Queen of Flowers. Nagpakasal ako sa isang foreigner at namuhay sa Amerika bilang isang aktor, fashion model, ngunit sa kabila nito, hindi ako naging masaya sa buhay na iyon dahil sa makamundong pamumuhay na aking ginagawa. Akala ko noon, ito ang magpapasaya sa akin. But in a painful, failed relationship, led me to pray and ask God, what is my purpose in this life? What is my purpose of my life in this world? This brokenness of my heart led me to seek the Lord. I was baptized and became a Christian last 2017. Bumalik ako sa Pilipinas upang mag-umpisa sa aking buhay. Hindi naging madali ang aking pagbabalik bilang isang lalaki. Nakaranas ako ng depression, kalungkutan, kasama ng pagbabati ko sa akin ng mga taong hindi alam ang aking pinagdaraanan, ngunit iisa lang ang aking naging sandigan. Ang pagmamahal ng Diyos, ng aking pamilya, at pagtanggap sa akin ng aking mga brothers in Christ in discipleship group. I thought, once I became a Christian, lahat ay magiging okay na. Akala ko, kayang-kaya ko na. Subalit nakaranas ako ng matinding struggle. 2019, before the pandemic, tumalikod ako sa Panginoon. It's hard for me to keep going because I lost my intimacy with the Lord. Nagkaroon pa ako ng matinding anxiety and also yung hormonal imbalance ko. And also depression. And then I decided to go back again to live as a transgender woman. Doon ko na-compare yung buhay na wala si God sa buhay ko sa mundo. And then I realized, Lord, nakakapagod din pala to run and disobeying you and to go back in this kind of life again. And then doon ko rin nakita na yung mga kaibigan ko sa LGBT community,
kailangan nila si Jesus. Kailangan namin si Jesus Christ. But the question is, Lord, kung babalik po ba ako ngayon ulit sa church? If there's someone na pwede kong may open yung struggle ko, if there's someone who really can understand my situation. Last year, October 2023, someone asked me to join a Back to the Garden retreat through life. And then, sabi ko kay Lord, babalik na naman pa ako dito. Ano po yung mukhang iharap ko sa kanila? But God told me in His Word, I have called you by your name. You are mine. And then umatin pa ako doon sa retreat na yon. At kinatagpo pa ako ng Panginoon. Father's love. And doon niya pinaalala sa akin na anak, mahal kita. Kaya kitang tanggapin ulit because I already forgiven you. And then, okay Lord, wala naman ako maipagmamalaki sa buhay ko. Wala akong maipagmamalaki sa buhay ko kundi yung pagmamahal mo. Bumalik pa ako ulit sa church at pinakita sa akin ng Panginoon kung paano yung way niya. Because Jesus is the way, the truth, and the life that I really need in my life. Pagbalik ko po sa church na kung saan akala ko wala na akong babalikang pamilya, wala na akong babalikang brothers and sisters. And then, He's so amazing, God. Na-establish pa ang Living Free Ministry na kung saan ito po yung ministry na very welcome po ang mga LGBT. Nandoon po kami nagpapakatotoo sa Panginoon. Lord, ito po yung nararamdaman namin. And then, this year, 2024, we are almost 100 na po. Marami na po mga redeemed LGBT. Not just in the Living Free Ministry, pero from Luzon, Visayas, and Mindanao. That's why we are here in Bacolod. Dahil nandito po kami sa mission. Pumupunta po kami sa mga churches to equip ang mga leaders on how to disciple the LGBT. And how to disciple yung mga katulad namin na nag-struggle. At nakaka-amaze lang kay Lord. Dahil dito sa Bacolod, marami po ang umattend sa conference na yun. Maybe we ask ourselves na, paano ko mamiminister ang isang LGBT? Hindi ko naman pinagdadaanan yun. But you experience the love of Jesus. Only love of Jesus can heal that brokenness. And if you have that love from Jesus, you can love them also. I used to think that the only cure for homosexuality is to be manly, to have a masculine body and force myself to be a tough guy. But I was wrong. Holiness through Jesus Christ is the answer. Ang tunay na lalaki ay hindi lamang sa kilos at gawa, ngunit sa pagsunod sa kalooban ng Diyos and to be a Christ-committed follower. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. I am no longer what I used to be. I am not yet what I am supposed to be. But I am on my way to becoming what God wants me to be. Right now, in my Christian journey, this is the season that I'm getting to know the Lord, getting to know Him more. Because God is unshakable. God
is unchangeable. God is unstoppable because He is the same today, yesterday, and tomorrow. I am Mark Stephen, a Christ-committed follower. I am restored. I am forgiven. To God be the glory. New life begins with Jesus Christ.